Tama. Hindi na sinuri. Basta dismissed, not sufficient in form and substance. Tapos, ito naman kay BP Sara, pinatatagal nila ng pinatatagal. Matapos, na madalian din na nagbigay sila ng ruling ng desisyon na yung dalawang impeachment complaint ay naaayon at sufisyente sa forma, hindi lang sa forma, o hindi sa sustansya. Na ma-convict si BP Sara doon sa Senate. Na yan, tapos lumabag na naman sila sa batas, ano man ang makita nila dyan, makuha nila dyan, sigurado planted na yan. Same goes dito sa bahay ni Kong Kulong. Kung pupunta sila dito sa bahay ni Baste, sigurado tayo na magtatanim na naman ng mga kung ano-ano yan. Pag nagtanim yan ng mga kung ano-ano, sasabog na naman yan sa mainstream media. Siyempre parang mga riding in tandem yan eh. Sabi ko nga sa inyo, sa laki ng pera na ninakaw nila sa atin. Sabi ng 18 Marines, meron daw mga media operators na nababahagian ng pera. Yung mga media operators na yan yung mga gumagawa ng mga propaganda sa mga vloggers at saka sa mainstream media. Negative propaganda ng mainstream media at saka ng mga vlogger na bayaran ni Marcos at ni Romualdez. Maraming yan. Kaya nga nasabi natin, maraming bulager eh. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo, nagbabalik si Kuya Goods. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Magandang araw at maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Meron ho nababalitang may nategay na. Isa ho sa mga panalangin o wish, ika nga, ni Miss Cara David. Ito na ho, kahapon, may balita si Miss Maharlika na naputulan naman ng paa yung isang nagmamagaling noon doon sa kanilang Tuwadcom hearing. Ito na. Nakamit na. Hindi natin alam kung ito ay makatotohanan o totoo o talagang itinatago sa media, tinatago ng media. Itong mga bagay-bagay na kinatutuwa ng mga nakararami. Sino ba i-teach? Gusto niyo ba malaman kung sino i-teach? Mahirap. Wala pang konfirmado. Wala pa tayong konkretong mga ebidensya. Ito ay di umano pa lang, kaya mahirap ho magpahayag ng mga gantong balita. Pero siyempre, bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, sa likes and share, samahan mo na subscribe. All goods na po tayo dyan. At siyempre, kung gusto mo sumali sa ating komunidad, andyan lang yung join button. Pasadahan na natin ng mga bagay-bagay ngayong araw, ngayong umaga. Impeachment ni BP Sara, magmumukha na silang eng-eng dito eh. Talagang wala na talaga. Pero bago natin mabanggit yung impeachment ni Bibi Sara, alam niyo ba kung sino itets? Ang wish ni Miss Cara David, maubos sila, di ba? So ngayon, merong lumalabas sa social media na merong isang congressman naman, di umano pa lang Oo, talagang iba ang implikasyon ng social media. Talagang tinegay lang, mama! Oo, kasi pag masama kang tao, kung halimbawa hindi maganda ang pinakita mo sa sambayan ng Pilipino, talagang maraming mas gusto na ganyan ang mangyari sa kanya. Ikaw ba? Kung ikaw ang tatanungin ko, isang congressman na talagang nakikita mo sa Quadcom hearing at nakikita mo na nasa gilid ni Balolong, lagi, na mahilig bumira kay BP Sara at nabalitaan mo na isa na palang, aray ko! Ano sa palagay mo? Happy? Happy ka ba? Tayo ay magtatanong lang naman sa inyo, happy ba kayo? Ako, pag nalaman ko talaga ito, at binalita na mismo sa stream media, happy na. Pati si Miss Cara David, happy dito. At siyempre, kung gusto nyo pala mapa-shoutout, abangan nyo sa dulo. Baka nandun ka na. Isa ka na doon sa na-shoutout natin. At
ito pag tinapos yung dulo, meron tayong shoutout. Alright, ito na. O, ikaw nga kung tatanungin kita, happy ka ba pag nalaman mo na isang congressman na taga South ay nategay? Di umano. Pasadahan lang natin yung impeachment ni Bibi Sara. Ngayon, nababalitaan natin na parang gustong bisitahin ang bahay ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong. Talagang isang pangitain na to na parang iniisa-isa nila. Ang mga Duterte. Hindi na ba kaya? At kayo ay bibisita sa bahay ni Kong Pulong. Sa katunayan yan, nagdagsaan ho ang ating mga kababayan na supporter ng mga Duterte doon sa kanilang bahay sa Davao. Especially si Boss Dada ho ay napasugod na rin. Mamaya ipapaliwanag niya kung bakit lusaw na ang impeachment ni BP Sara. At marami na rin ho nagsabi na itong impeachment ni BP Sara talagang panggugulo na lang. Ito ay pang-cover up na lang dito sa na uusap-usap na flood control issue. Di ba? Kung halimbawa, ito, tanong lang naman. Excuse me. Kung tanong ay ganito, kung si BP Sara ba ay tuluyang ma-impeach, sino pa sa tingin nyo ang mas malakas na pwedeng ihalili? O meron pa bang Duterte na pwedeng ipanlaban sa mga Dorobo? Kasi, for sure, kahit pa naman na wala pang kasiguridad na hindi ma-impeach si BP Sara, at least meron na kagad na plano, 'di ba? Alternative. Kasi hindi tayo papayag na walang Duterteng uupo. Oo, kasi magtutuloy-tuloy naman ang mga kagaguhan diyan sa gobyerno. 'Di ba? Anong reaction mo kung si BP Sara ay automatic na ibig sabihin ay ma-impeach? Reaction lang ng publiko. Kailangan merong Duterte pa rin. Andiyan si Kong Pulong, si Baste, si Kitty. Kung sino mas sa mga Duterte. Hindi pwedeng wala. 'Di ba? Kung ma-impeach si Sara, hindi automatic ibig sabihin ay lalakas at hihina na ang suporta ng mga taong bayan sa Duterte. Kung ma-impeach daw si BP Sara, hindi naman talaga. Pero wag natin paabutin sa ganun. 'Di ba? Paliwanag. Mamaya. Anong paliwanag ni Atty. Salpanielo patungkol dito sa impeachment pa rin ni BP Sara? Pasok. Yung Justice Committee kako ay isang monstrosity o isang makahalimaw na prosedimento na nilikha ng komite. At isang obviously maliwanag na isang plataforma para sa libreng publisidad para sa kanila. Ginagamit. Talagang Ibig sabihin, itong impeachment, itong committee, injustice, ginagamit lang pala nilang plataforma dito sa mga, parang layunin nila na magpakilala ng husto. Kaya akala naman nila, kahit humaharap sila sa camera, at binabati ko si BP Sara ay mabango na sila. No, nagkakamali ho kayo. Tuluyang kayong bumabantot at nalulugbok sa baho. Hindi kayo mananalo. Kahit tumakbo kayo sa susunod, sa higher position, itong mga nasa Committee of Justice, nakakahiya lang ho kayo. Tuloy. hanggang langit ang inis nyo pag sinusuri ninyo itong committee ito. Sapagkat, tingnan nyo nung nag-file ng impeachment complaint laban kay Presidente Marcos Jr., kadali-dali nila na dinismiss. Tama. Hindi na sinuri. Basta dismissed, not sufficient in form and substance. Tapos, ito naman kay BP Sara, pinatatagal nila ng pinatatagal. Matapos, na madalian din na nagbigay sila ng ruling ng desisyon na yung dalawang impeachment complaint ay naaayon at sufisyente sa forma, hindi lang sa forma o hindi sa sustansya. Pero ano ang ginawa nila? Kasi dapat po yan
The moment na sufficient form and substance yan, ipadala mo na sa plenaryo. Lalong-lalo na nung sinabi na ni VP Sara ng sa subpoena na hindi na siya dadalo. Sapagkat yung pagdalo dyan sa Committee on Justice, sa kanilang pagtinig, ay hindi naman obligatory, hindi sapilitan. Yun Tama. ay isang pribileyo. Isang ano lang yan, isang patawag. Ayang sinasabi dyan sa Justice Committee. Hindi nangangahulugan na ikaw ay ini-impeach ng Kamara, obligado na umatin. Mali. 'Di ba? Ano nga sabi doon? Ayan ay pwedeng hindi atinan kung wala naman talagang dapat isagot si VP Sara. 'Di ba? Yan ay kumakalap lang ng mga ebidensya. Pero hindi nangangahulugan na sila na yung korte. Pero iakyat nyo sa Senado, pupunta si VP Sara. Maliwanag pa sa tubig na mineral water. Pupunta si VP Sara. Kasi doon na ho ang tamang venue para sagutin yung mga sinasabi nito mga dorobo na ito. Na puro aligasyon, wala namang mga sustansya, puro gawa-gawa istorya. Yan ang mga banat nila kay VP Sara. Ano ba yung restitution na sinasabi dito? Dito sa meron kasing interview rito na pwede na lang, kung halimbawa lang halimbawa, ang sagot lang daw ay pagsasaoli kung merong ninakaw si VP Sara. Kung meron Kung may mapatunayan daw di umano na may gano'n na istorya, pagsasaoli o restitution lang ang sagot. Hindi impeachment. Alamin nga natin. Pinaka-ultimate objective na ma-convict si VP Sara Yan. doon sa Senate. Kaugnay po nito, attorney, na pag-uusapan natin, nakikita nyo po ba na hindi talaga lubusang uusad po or nakikita nila na pahirapan ang pag-usad nitong impeachment? Kaya ang gagawin na lang nila, lulubos-lubosin nila yung panahon, nababanggit nga nila, na meron daw silang mini trial na gagawin dyan po sa Kamara is para either maisulong yung kanilang sariling interes, hindi talaga for accountability kasi nabanggit nyo nga parang hindi patas yung treatment sa mga impeachment laban kay Marcos Jr. at dito po kay VP Sara. Hindi naman talaga patas Kuya Admar. Hindi talaga patas yung ginawa nila. In just 2 days, tapos na ho yung kay Bangag. Diba? Pero kay VP Sara, tuloy-tuloy, walang tigil Diba? Nakaisang hearing na sila, naglokohan lang sila doon. Tapos gusto pa nilang pati din si VP Sara sa April 14. Anong petsa na ho ngayon? 5 na ho ba? Tama? 4 ng Abril. So meron pang 10 days. Akala siguro itong mga unggoy na ito, kaya nilang pati din pa si VP Sara. Oo, magiging kangaroo court lang yan dyan Babastusin lang nila ang pangalawang pangulo kung sakaling umatin. Kaya maganda ang ginawa ng defense team ni VP Sara. Huwag kayong umatin dyan, VP. Kami ang bahala. Kung ang plano naman nila ay usigin at gipitin ulit. Naalala nyo yung hearing ng Quadcom noon na yung mga staff ni VP Sara ng OBP ay kinontempt. Pwede nilang gawin yun. Pero, malilintikan na naman sila. Sira na naman yung committee na nila. Pag gano'n ang gagawin nila. Porket ba hindi sumagot? Ang abogado. Kasi alam nyo ang abogado ni VP Sara. Meron niyang karapatan na hindi magsalita. Meron, may privilege yan. Wala silang pananagutan kasi abogado sila Pero kung halimbawa i-contempt sila dahil hindi sila nagsasalita, hindi humaari. Pang-aabuso na ng Kamara yun. Ginagamit ng Kamara ang kanilang mga pakapangyarihan para mang-abuso. Kuya Goods, nabubulol ka na naman. Hindi. Minsan kasi yung
Yung ano, yung bibig natin napupuno ng laway. Oo, ganun. Kaya ito, nasabi rito, maganda yung paliwanag dito eh. Doon na lang nila ibubuhos for the purpose na magkaroon ng masira ang pangalan ng pangalawang Pangulo po, Attorney? Actually, Almar, ang kanilang pinaka-ultimate objective Yeah. na ma-convict si BP Sara doon sa Senate, which at this time is an uphill climb. But yung pinaka-short term nila na target, yung sinasabing mini trial, is to destroy, to blacken, to demonize the Vice President, to create a narrative. Kahit pa yung mga narrative na yan ay comical, pero basta lang makakreate ng narrative. Like for example, kay Madriaga, ano bang talagang nobody in his right mind, objective mind, would give credence to that very incredible testimony coming from a detained person diyan sa Bilibid. Kung nabilibid ka, sabi ba ni Secretary ni Congressman Puno, sabi niya, I used to become the DILG Secretary. Alam niya kung anong sitwasyon diyan sa Bilibid. So kahit na anong sasabihin, anong ipasabi sa kanya, sabihin niya talaga niyan. Kasi for his own comfort, kung mayroong ibigay sa kanya na trade-off. At din paniwalaan natin yan. Yung allegation about grave threats. Ano bang grave threats yan? Meron bang ebidensya na talagang meron ng kinontrata si Vice President Sara Duterte na papatay kay President Marcos, kay First Lady at saka kay Speaker? Conditional nga yan eh. So, paano hindi ka maging crime yan? Tama. Ako, simpleng abogado lang ako, Admar. But if that case will be filed, talagang madismiss yan kasi walang katawa yan eh. Katawa-tawa talaga yan. Hindi yan naabot sa yung prima facie case na yung may certainty of conviction. Yan na ang pamantayan ngayon sa even in the preliminary investigation stage. Kung objective lang ang prosecutor, talagang diyan pala ng level, dismiss na yan. So, pangatlo, yung confidential funds. Meron bang ebidensya na nagsabi na ang funds na yan ay landed into the pockets of the Vice President? Tama. Kahit nga, assuming merong discrepancy sa paggamit ng funds, the ultimate penalty of this allowance is restitution. Oo, So, yun naman pala. Kung halimbawa pala ganito, kung napatunayan na meron pala talagang ibinulsa, ang penalty lang pala dyan ay pagsasauli, hindi impeachment. Tama ba? Tuloy nga, Ano tuloy. yan maging impeachable offense? Mm. Ang ginagawa lang nila ngayon is to, as I said, to destroy, to blacken, and to demonize the Vice President dyan sa political landscape na baka sakali na because of that, masisira siya. Just like what they did. Just like what the tormentors. Kahit pa ganyan ang ginawa nyo kay Bibi Sara, nagtulong-tulong ito mga ay wala pa rin panalo. Kahit nga may nagsabi, kahit na sirain nyo ang pangalang mga Duterte, taong bayan ho ang mag-aakyat sa mga Duterte sa palasyo. Hindi kayo makakatakbo rito. Lalong-lalo na pag si BP Sara umupo. O sige, sabihin natin na impeach si BP Sara. Hindi siya makakatakbo sa anumang pwesto. Bakit ngayon? Binibiran nyo ngayon. Tinatrabaho nyo ngayon si Kong Pulong. Takot talaga kayo. Ibig sabihin lang yun, takot na takot kayo sa mga Duterte. Hindi lang ho isa ang Duterte. Andyan si Mayor Baste. Andyan si Kong Pulong. Andyan si Kitty. Andyan si Omar. Andyan yung Vice Mayor. Andyan yung konsihal na Duterte. Wala kayong tatakbuhan.
Tumatak na sa taong bayan ang pangalan Duterte. Nakakaawa itong mga unggoy na ito eh. Kahit nagsama-sama sila, mga congressman, nagtulong-tulong sila pabagsakin, siraan, idlugmok ang pangalan, pati yung tatay, tirabaho, dinala sa dahig. Ano nangyari sa inyo? Tuluyan, sumihira ang baho ng pangalan nyo. Kayo mga congressman. At doon sa nag-group effort, wait lang kayo, konting panahon na lang. Kayo naman. Mga halimaw kayo. Pati matanda na tapos na, papahinga na lang, dinamay nyo pa. Para saan? Para pahinain ang kalooban ni BP Sara. Sa tingin nyo, mapapanghinaan, lalo hong pumapalag si BP Sara sa mga kagaguha, sa mga kalokohan nyo. Nakakadalawang ano na tayo Di ba? Ang hirap kasi dito sa mga ito, sila bira. Kahit murahin si BP Sara. Alam niyo yun? Yung mga bulagan nila, kung magmura. Bagay. Magkano? Hirap ba na pag umaasa ka sa sahod, Hindi kagaya natin, talagang pagtanggol natin, dapat lang. Kasi doon tayo sa tama. Kaya yung mga bulagan na yan, yung mga bayad na yan, hindi yan makakaano Hawak sa mga leeg yan. Hindi kagaya ng simple ka lang, wala kang tawag dito, wala kang inaamo-amo kahit anong oras. Pwede kang mag-vlog. Sila hindi Pag inutos, aray ko, kailangan mo yan. Daldal mo, Kuya Goods. Hindi, ito lang kasi mapag-usapan lang natin. Bakit nila ngayon tinatrabaho itong si Kong Pulong? Marami napasugod sa bahay ni Kong Pulong ngayon. Kasi si Kong Pulong nasa dahig. Di ba? Andun kay Tatay Digong. Anak ng Bogi, nakabalita. Siyempre, may intel yan Oo, may intel fund din yan. Confidential fund, meron din yan. Hindi ko alam dito sa mga unggoy na ito, bakit sinisilip nila yung confidential fund ni BP Sara. Halos lahat naman kayo may confidential fund. Di ba? Napasugod si Boss Dada doon, ating mga kababayan na sumusuporta kay BP Sara. Bakit? Tinatrabaho rin Pati bahay hahalugugin, bibisitahin. Bakit bibisitahin? Ano ba meron sa bahay ni Kong Pulong? Di isang malinaw na yun. Panggigipit na yun. Wala yung tao. Bibisita kayo. Ano meron? Paano kung halimbawa ginawa nyo ng hindi maganda? Kaya nagsalita si Kong Pulong. Kaya yung mga kababayan natin na supporter, napasugod na kagad doon sa bahay ni ipasok natin dito. Si Boss Dada, ito si idol ko to Malakas to Bilib ako dito. Walang takot to. Talagang mura kung mura. Idol. Ito, si Boss Dada, ipasok natin. Boss Dada, ano ang paliwanag natin patungkol dito sa impeachment ni BP Sara at bakit kaya tinatrabaho nila itong si Kong Pulong? Matagal ng batayan at hindi na yan magpupush through, kaya nga hindi nila yan inaakyat sa plenaryo para may akyat sa Senado. Kasi nga, alam nila na walang hindi tatayo yan pagdating sa impeachment court. So, mga kababayan, wag kayong magpapalinlang, wag kayong magpapalansi sa mga yan. Focus lang tayo sa totoong issue ng gobyerno, yung pagnanakaw ng Marcos Romualdez sa flood control projects natin dito sa Pilipinas. Wala yung impeachment na yan. It's inevitable si VP Sara magiging presidente sa 2020. Yun! Sure ball yan. Message na niyo mo, Boss Dada, sa mga Dabaweños or outside Davao or Luzon, Visayas, Mindanao nga padulong diri sa Davao City para mo suporta sa ato diri sa pagbantay sa balay ni Tatay Digong. Oo, malaki ang perang nawala sa atin. Malaki ang perang ginagamit
ng gobyerno na to para i-divert yung issue. Isa itong pagbisita sa mga properties ng mga Duterte para ma-divert yung issue. Malapit na tayo konti na lang masusukol na natin sila. Kaya lahat ng paraan ginagawa nila para maiwas sa kanila o maiwas yung attention natin sa flood control. So mga kababayan natin, matindi ang pera na pinapaandar nila para sa mainstream media, propaganda para sa pagsira sa mga Duterte kasi alam nila na kapag umupo ang mga Duterte sa Malacanang, tapos lahat ng mga sindikato nila dyan. Kaya tayo ang totoong organic na mga Pilipino na talaga nagmamahal sa bayang Pilipinas. Tuloy-tuloy lang tayo sa suporta. Bawat suporta natin sa mga Duterte, kahit sino pa yan, basta Duterte, sigurado para yan sa bayang Pilipinas. Yun. Boss D, komento mo lang about dun sa QOGC sa labas po daw ng QOGC ron. May nakita mga alam mo Ayun na. nga, another diversion kasi ano naman yan, lagi naman ganyan kapag nasusukol sila, ang lagi nilang binubunot is si Pastor Apollo Kibuloy. Hinaharap naman ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanyang mga kaso dyan sa korte at saka 16 days na silang tumira dyan So hindi natin maintindihan bakit kailangan pa nila mag-ocular inspection dyan. Sa loob ng 16 days na yun, doon din tayo. Lahat naman ng mga kaloob-looban dyan, kasulok-sulukan ng property na yan, binungkal na nila. Nagpukay pa nga si General Torre dyan So, illegal na nilang inokupayan for 16 days. Di natin alam kung ano pa yung ocular inspection nila dyan. Kung sakali man mangyari yung ocular inspection na yan, tapos lumabag na naman sila sa batas, ano man ang makita nila dyan, makuha nila dyan, sigurado planted na yan. Same goes dito sa bahay ni Kong Pulong. Kung pupunta sila dito sa bahay ni Baste, sigurado tayo na magtatanim na naman ng mga kung ano-ano yan. Pag nagtanim yan ng mga kung ano-ano, sasabog na naman yan sa mainstream media. Siyempre parang mga riding in tandem yan Sabi ko nga sa inyo, sa laki ng pera na ninakaw nila sa atin. Sabi ng 18 Marines, meron daw mga media operators na nababahagian ng pera. Yung mga media operators na yan yung mga gumagawa ng mga propaganda sa mga vloggers at saka sa mainstream media. So, ginagamit nila yung pera ng gobyerno para ilihis yung issue ng flood control, which is yung mga naniniwala tayo lahat pare-pareho na ang leader ng sindikato na yan, yung pamilyang Marcos. Ano ba aasahan natin sa mga yan? Magnanakaw yung tatay at saka nanay, yun ang legacy ang iiwan nila sa Pilipinas. So yung pagpunta nila dyan sa Kingdom of Jesus Christ, confident naman tayo if ever na dumaan sa legal na proseso yan, which is alam naman natin malabo yun. Pero kung pumunta sila dyan, wala naman silang makikita dyan. Because again, for 16 days na nandiyan sila, wala silang nakita kahit ano. Wala silang illegal. Sabi ko nga sa inyo, police, naka-full battle gear, yung mga nandiyan dyan. Kahit isang miyembro na inaabuso, katulad nung sinasabi nila, walang nagsumbo sa loob ng 16 days na nandiyan dyan sila. So, alam natin na another propaganda ito para ililin. Tama, nasubaybayan natin yung andun sila, Boss Dada, sa loob ng KOGC habang nagla-live sila. 'Di ba? Andun si Boss G. Guevara, si Coach Oli, si Master Judea, at si Sir Banatbay. Nandun sila nung panahon na yun. 16 days. Ang tagal. Isang tao lang hinahalugad na. Ilang batalyon ang pinadala. Nagbida-bidahan ang boy, si General Demoted. Nagbida-bidahan doon. Ngayon, karma is waving. Imbis na ma-promote, ayun, demoted. Nagkakalkal ng basura. Diba? Ngayon, ang papel ng mama, gusto ho ata tumakbo ng pagka-senador. Mama, boy demoted, tandaan mo. Nagbida-bidahan ka pa, gusto mo pa makipag-boxing kay Baste, Ano gagawin niyo kung pinatulan siya ni Baste? Kukulong si Baste. Ganon ang mga plano nito, mga, alam niyo, mga masamang ugali, masamang loob. Talagang gagawang ka ng istorya para halimbawa pag pinalagan siya, kulong ang abot. Sila nasa posisyon 'Di ba? Kaya ngayon, ito naman, kay kay Congressman Pulong naman. Gumagawa na naman sila. Buti na lang, nakapalibot na kagad yung suporta ni Kong Pulong at sa tulong ni Boss Dada, ayan, nilahad niya nga kung ano yung nangyari sa KOJC. Baka mangyari din dito sa bahay ni Kong Pulong. Dito, pwede silang magawa-gawa ng kwento. At ito yung masaklap. Dahil dito nga, sa pwedeng mangyari,
hawak nila yung operator ng mga salbahing stream media na mukhang pera, pwede nilang palabasin. Oo, naplantahan ng ganito planta na may ganito rin, may ganito ganoon. Totoo, di ba? Ganyan ang kalakaran. Kaso nga lang, siyempre, booking na ang gawain nila. Tuloy. Kaya wag na tayo magpapabudol sa mga demonyo na yan. Kailangan tayo bilang mga citizen ng Pilipinas, naninakawan ng mga yan, kung pera natin yung ginagamit nila para sirain, itong KOJC, itong mga Duterte, gamitin naman natin yung organic na pagmamahal natin sa bayang Pilipinas para Yun. i-counter lahat yan. Meron tayong social media, gamitin natin yan. Share natin lahat ng mga live and videos ng mga nagmamahal sa mga Duterte. That way, may maka-counter natin yung negative propaganda ng mainstream media at saka ng mga vlogger na bayaran ni Marcos at ni Romualdez. Maraming yan. Kaya nga nasabi natin maraming bulager kilala nyo yan. Ngayon, ito ang siste dyan. Pagkatapos ng 2020 election at nakaupo na si Bibi Sara, hindi natin alam kung anong laro na itong mga bulager na ito. Andyan lang sila na mahilig manira, mahilig magmura, mahilig kung ano-ano. Pero siyempre, hindi tayo magtatapos ng ganun-ganun na lang. Kailangan natin mag-shoutout. Siyempre, yan ay lagi kong sinasabi sa inyo. Sa dulo ng ating video, kung kayo ay sana umabot sa lugar, sabihin nyo sa comment section para mabati ko kayo. Kaya mula kay Ma'am Neriza Olita, shoutout from Kuwait. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Kahima Viewing, as usual from Palm City. Shoutout kay Ma'am Amankid 82. Ayan, shoutout po ng bonggang-bongga. Shoutout din kay Wilfredo Abaw from Sabah. Ayun, Malaysia. Okay. Kay sino to? Nako. Ayun. Wala na. Ayun, from Espanya, Miss Ecclesiastes. Malabo mata ko may mga comment dito. Si daw, Teltel daw ata yung yung sa Surigao. Yan, shoutout po na mga bonggang-bongga sa inyo Ayun, konti lang ata yung nagpa-shoutout. Hanggang sa muli like and share. Ayun lang ang ating lambing sa inyo. Paki-like and share ang ating video. At kung bago ka pa lang, huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit mo yung notification bell para updated ka sa ating mga video. Isa na lang, hanap tayo kung sino rito yung si-shoutout natin. Wala na talaga Alright. Hanggang sa muli. Bye-bye!